Good news kung gamer ka, ang bagong Infinix GT30 ay may promo price na lang na around 10k pero again paunahan yan. At once lumabas na ang official SRP nasa around 13k. Gaming phone na may RGB light, shoulder trigger, 144Hz AMOLED display, malaking battery, lahat yan abot kaya na. At kahit mas toned down siya ng Pro version, dala pa rin niya yung core gaming features na hinahanap ng mga players. Kaya tara, i-check na natin kung sulit ba talaga tong bagong Infinix GT30. Unahin natin ang design. Kung titingnan mo, halos kapareho siya ng Infinix GT30 Pro, lalo na sa likod kung saan makikita mo yung dynamic LED lights. Pwede mong i-customize para sa calls, charging, or notifications. May pagka-gaming phone pa rin pero hindi OA, kaya bagay pa rin gamitin sa office o school. Plus, may IP64 rating, kaya kahit maulan, may extra protection ng phone. At syempre, bonus pa dahil may shoulder triggers ka pa rin. Pagdating sa display, ibang level talaga. Meron tayong 6.78-inch AMOLED panel na may 1.5K resolution at sobrang bilis na 144Hz. Kaya kung sanay ka sa 60 o 90Hz, ibang level yung smoothness dito. Kaya perfect for TikTok scrolling, Netflix at syempre gaming. Tapos may under-display fingerprint scanner pa. At ito yung pinaka-highlight para sa mga gamer. Powered by MediaTek Dimensity 7400 at may AnTuTu score na around 927K. Partner with 8GB RAM at 256GB UFS 4.0 storage. Ang ibig sabihin nito, mabilis ang loading time at smooth ang multitasking. May 3D vapor cooling system pa para kahit long gaming session ka, hindi agad umiinit. Dagdag pa yung bypass charging. Pwede kang maglaro habang naka-charge without stressing the battery. Ngayon boss, oras na para sa pinakahinihintay ng lahat, ang gaming performance test ng Infinix GT30. Unahin natin ang Mobile Legends. Max FPS ay nasa 120, average nasa 119 at lowest reading ay nasa 113 FPS. Ibig sabihin halos walang frame drops kaya sobrang smooth ng laro kahit naka-high settings ka. Sa HOK, max FPS din ay nasa 120. Next sa Free Fire Max. Yung max FPS ay nasa 120, average 112 at lowest yung 84. Maganda pa rin ang performance overall pero may mga moments na bumababa yung frames kapag sobrang intense ang graphics. Pagdating naman sa Genshin Impact, dito medyo ramdam ang bigat ng laro. Max FPS ay nasa 41, average nasa 28 at bumaba pa hanggang 13 FPS sa pinakamatinding scenes. So hindi siya super consistent for high settings pero playable pa rin kung i-lower mo ng konti. Sa PUBG Mobile, max FPS ay 90, average nasa 85 at lowest 71 FPS. Ibig sabihin stable siya for competitive shooting games lalo na kung naka-smooth graphics settings ka. Finally, sa bagong Delta Force, max FPS ay nasa 90, average 88 at lowest 68 FPS. So far, consistent ang performance niya sa bagong title na to. Kung isa-summarize natin, best performance sa ML at HOK halos solid na 120 FPS. Free Fire Max maganda pero may rare frame drops. PUBG at Delta Force very stable around 90 FPS. Genshin kaya naman pero expect lower FPS lalo na sa high graphics. So overall, masasabi natin ang Infinix GT30 ay solid na gaming phone sa halos lahat ng titles, lalo na kung focus ka sa ML, HOK, or shooting games. Kung mahilig ka rin mag-picture, solid din, may 64 megapixel main sensor at 8 megapixel ultra-wide. Hindi flagship level, pero sapat na para sa outdoor shots at group photos. For selfies naman, may 13 megapixel front cam na good enough na for TikTok uploads o Zoom calls. Hindi siya pang pro photography, pero pang casual user, goods na goods na. Pagdating sa battery, meron tayong 5,500 mAh capacity plus may 45 watts fast charging at bypass charging. Meron din itong stereo speaker para sa mas immersive na experience tapos naka XOS 15 based on Android 15 na siya out of the box. Quick comparison lang with the Pro, wala itong wireless charging, mas simple yung main camera at mas mababa yung processor. Pero retained pa rin yung RGB lights, 144Hz AMOLED, shoulder triggers, bypass charging at malaking battery. Kung baga budget friendly Pro siya na hindi ka
tinipid sa core features. Kaya kung isa-summarize natin, gaming features check, RGB lights check, malaking battery check, AMOLED 144Hz check, at shoulder triggers check. Ang punto rito, yung Infinix GT30 ay mas mura pero bit-bit pa rin yung pinaka-importante sa mga gamer. So real talk, sulit ba siya? Kung casual gamer ka, heavy social media user at mahilig manood ng content on the go, oo, sulit na sulit to. Ikaw boss, ano sa tingin mo? Worth it ba tong mas mura na version o dapat pa rin sa Pro? Paki-comment naman sa baba at pag-usapan natin. Nilagay ko na rin sa description ang official links kung saan mo ito mabibili. Meron din kaming exclusive FB group na smartphone tips kung saan personal ka naming tutulungan pumili ng best smartphone for your budget. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, mag-subscribe ka na.